Bumalik tayo sa Zamboanga, unti-unti na raw nasusukol ang pinagkukutaan ni Commander Malik. Ayon sa AFP, sugatan si Malik at posibleng hindi na rin magtagal ang supply ng bala at armas ng mga rebelde. Mula pa rin sa Zamboanga, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, papasok na nga sa ika-4 na linggo ang Zamboanga crisis. Dito yan sa Zamboanga City sa araw ng Lunes. Pero hanggang kanina nga ay nagkaroon pa rin ng palitan ng putok sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at grupo ni Ustad Xavier Malik. Mag-iisang buwan ang gulo dito sa Zamboanga City. Sabi ng AFP, unti-unti na raw nakukubkob ang pinagkakampuhan ni MNLF leader Ustad Xavier Malik sa Barangay Santa Catalina at Barangay Santa Barbara. Halos sa tundaang kasama nito arestado at sumurrender na. Pero ang mga rebeldeng mandirigma may armas at bala pa hanggang ngayong araw. Patunay dyan ang naganap na sagupaan kaninang tanghali. Yan o, yung bahay na malaki ba? Kaiman, inaasahan ng AFP na matatapos lang ang krisis, lalo na't may balita raw silang may tama na si Malik. Inaantay natin ang mga bagong kaganapan at updates ng mula naman sa ground commander kung ano ang resulta sa kasalukuyang ginagawang operations doon sa bagong kinaroroonan na pinaniwalaang andon si Ustad Xavier Malik. Kanina, iniharap ng pulisya dito sa Zamboanga City ang mga na-recover mula sa mga MNLF na hawak nila. May nakuha ang mga relo at alahas, mga ID, pera, mapa at schedule. Ang gagawing ebidensya ito dahil fruits of the crime to ang tinatawag nila. Sa dami ng mga MNLF na arestado, inilipat na ang ilan dito sa mas malaking kulungan. Ang ilan, naging kasama sila ng grupo ni Malik. Sa kabila ng pagkapatuloy na kaguluhan dito, unti-unting pinipilit ng Zamboanga na bumangon. Kanina, binuksan ang Zamboanga Pier pero naging mahigpit ang pagproseso sa mga pasahero. Daan-daang mga taga-Basilan at Sulu ang maagang dumating sa pier para makauwi na sa bahay nila matapos maipit ng ilang linggo. 18 sundalo at 5 pulis na ang nasawi. Halos 200 ang sugatan sa tropa ng gobyerno. 170 bihag ang nailigtas na mula sa kamay ng MNLF. Pero may hawak pa rin daw sila Malik. Dahilan kung bakit ilang linggo calibrated daw ang galaw ng mga sundalo at mga pulis. Mel, alam mo, pagkatapos nitong bakbakan dito sa Zamboanga City, ang isa naman sa pinaka-susuyurin ng AFP at ng PNP at ng buong puwersa ng pamahalaan ay yung kanilang malaman kung sino ba yung nagpondo at tumulong dito nga sa rebelding grupo ng paksyon ng MNLF para makarating sila dito sa Zamboanga City at may mga dala pa sila na maraming bala at armas. Mel? Oo, Ian, hindi pa rin pinagtatakhan yung dami ng armas at yung ammunition na ginamit na ilang linggo nang nakakalipas. Yung ba ibig sabihin noong pa pinaghandaan na yon, hindi ba pinagdududahan na meron pang nagde-deliver dyan ng mga bala at ammunitions, Ian? Mel, ang binabanggit ng intelligence operations ng militar ay maaring nakapreposition na raw itong mga baril at bala sa ilang mga estratehikong bahay dito nga sa Santa Catalina at Santa Barbara. Buwan pa lamang o bago pa lamang itong mangyaring pagsagupa nila dito sa Zamboanga City. At Mel, natanong mo rin kung bakit nga ba paiba-iba yung bilang, kung ilan yung talagang lumusob dito ng mga tropa ng MNLF. Maaring yung sinasabi nga nila yung nag-beach landing talaga yung maabot lamang sa 200, pero baka mayroon daw nauna na rin dito bago pa man yung mismong araw nung September 9 at may mga sympathizer din sila maaari dun sa area of interest, kaya yung bilang Mel ay umakyat talaga hindi lamang sa 200 kundi mas higit pa, Mel. Meron na ba silang pinag-aaralan na ba kung ganong karami, yung volume ng ammunition na nagamit na ng mga rebelde, Ian? Mel, sa ngayon nasa process pa rin ng clearing operation itong tropa ng pamahalaan, kaya naman hindi pa nila mag-gauge talaga kung gaano ba talaga karami yung dinalang bala at armas nitong tropa nga ni Ustad Xavier Malik at nung iba pang commander ng MNLF. Pero Mel, napakarami talaga nilang dala bukod sa mga short firearms, meron silang mga dalang long firearms, mga high-powered firearms yan, at bukod dyan meron din silang mortar at yung tinatawag na mga 90RR, yung mga tinatawag na basuka na talaga namang malalaki at matindi yung pinsalang maidudulot nito kung saan mang lugar ito tatama, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.